Ngumiti si Jim habang bahagyang iniikot ang mukha niya para tumingin doon. Sabi niya, ito ay dahil iniisip niyang magiging maganda ito para sa pagsasanay. Nabigla si Blackstone. Matapos siyang pakinggan, gusto niyang malaman ang iniisip ni Jim. Inilagay ni Jin ang kanyang ulo sa kanyang baba, na nagsasabing ang pag-atake sa mga halimaw na ito ay makakatulong para sa kanya. Mayabang na sinabi ni Blackstone na ibig sabihin nito ay maglalaro siya sa halimaw na yun, dahil alam niya kung nasaan ang nito. Ngumiti si Jin at sumagot. Oo, ginawa niya yun para lang sa pagsasanay. Pagkatapos itinuro ni Jin doon habang sinasabi sa kanya na mahalagang tumaga ng tuwid na linya. Gayunpaman, pinalo niya ang kanyang espada at hinigpitan ang paghawak dito. Gumalaw si Jim, tumingin doon, at nag-isip. Ngunit natutunan niya lang ito kamakailan at inilapat ang isang patayong tuwid na linya ng pag-atake sa kanyang katawan gamit ang espada. Ang mga berdeng sinag ay gumagalaw sa paligid nito, at sinabi ni Blackstone na mukhang naglalakad ito sa isang tuwid na linya. Ngunit hindi naman. Tinanong siya ni Jim kung paano ang kanyang pagsasanay, ngunit sumagot si Blackstone na medyo baliw yun, ngunit walang mali. Sinabi ni Blackstone na kung gagawin niya ito, desisyon na niya sa kanyang sword's attribute. Ngunit sumagot si Jin na nagpasya siya para sa patayong paghiwa at bilis at timbang, para sa bilis ng pagtusok at tumpak. Habang tinitingnan ng halimaw, sinabi ni Blackstone na kasiyahan, bigat na kasiyahan, at pagkuha. Kaya ilagay niya ang kalooban na yun sa kanyang espada para I-swing. Kinabukasan ng umaga, tumayo si Jin na mayabang na hawak ang kanyang espada, ngunit nilagay ni Blackstone ang isang kamay sa kanyang bibig dahil sa yam sa kanyang espada, na sinasabing, kumuha tayo ng bulaklak at umuwi na, at umatake sa kolum ng patayo sa kanyang braso. Tumingin si Jim sa kanya habang hawak ang kanyang espada, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay na may suporta ng kanyang espada. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang espada sa berdeng bahagi nito, nagkaroon ng mga bitak dito, at sinabi ng status window sa kanya na natapos na niya ang quest. Itinaas ni Jin ang kanyang kamay dahil sa lakas, mahigpit na hinahawakan ng mga bitak, at pagkatapos ay binali ang berdeng bahagi sa maliliit na piraso. Bumagsak ang galon sa sahig, at pagkatapos ay tiningnan yun ni Jin habang nakatayo doon, sinabi ni Blackstone na hindi niya inakalang natutunan niya rin ang landas ng espada na ito. Pagkatapos, tumalo ng mataas si Jin patungo sa pulang bulaklak at bumaba malapit dito, na nagsasabing, dahil orange ito, kaya maaari na niyang kunin ito ngayon, na nasa pinakamagandang kondisyon ito. Tiningnan siya ni Jin at sinabi, isang morning sunflower at isang training doll na hindi kailanman nababasag, kaya mahusay na mag-enjoy. Sinabi ni Blackstone na isang galam sa isang normal na tao ay hindi iisipin ang paggamit ng galam para sa pagsasanay. Ngunit sumagot si Jin na ang mag-transgressing ay normal. Ngumiti si Blackstone at tinutok ang bulaklak sa kanyang mukha at sinabi ni Blackstone na ibukas ang kanyang bibig. Binuksan ni Blackstone ang kanyang bibig at nagtanong kung bakit. At pagkatapos ay inilagay ni Jim ang bulaklak sa kanyang bibig at ang kanyang buhok ay umalon. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Jim mula sa Fisher Region at ang lalaking nakaitim na salamin ay nakakaduda na nakatingin sa kanya. Sinabi niya kay Jin na maganda ang kanyang ginawa bilang isang swordsman at kagalingan sa footwork. Sinabi niya na gusto niyang malaman ang tungkol sa iba pang kasamahan ni Jim. Hinatak ni Jin ang isang lalaki sa buhok na nagsabi na kailangan niya siyang tanungin at pagkatapos ay inilabas iyon sa harap niya. Yumuko ang ulo ng lalaking iyon bilang paghingi ng sorry. Ngunit itinaas ni Jin ang kanyang mga kamay habang sinasabi na siya ay inosente. Pagkatapos, tinanong ng lalaking nakasalamin kung paano niya natalo ang ilang mapanganib na tao. Ngunit ngumiti si Jin at sumagot na hindi ito mahirap para sa kanya. Pagkatapos, itinaas ni Jin ang kanyang kamay habang nagpapalam at umalis. Tinanong ni Blackstone kung ano ang gagawin niya sa susunod, ngunit sumagot si Jin na hindi siya sigurado, ngunit malalaman niya pagbalik niya. Nabigla si Blackstone at nakinig sa kanya, na nagsabing siya ay nagtataka tungkol sa isang bagay. Pagkatapos ngumiti at nagsabi, kung ano kaya ang ekspresyon sa mukha ni Big Sien, kapag nakita niya ang kapatid niya na nais niyang patayin. Sa sobrang sama ni Sien Big, na ginamit pa niya ang isang makapangyarihang kriminal at patuloy na naghintay, na inihayag para sa kanya ang magandang balita. Makalipas ang ilang sandali, humarap siya sa patriarka, nang may pagkakaba at ang kanyang ama ay nagtanong. Na gusto niyang malaman kung ano ang ginawa niyang mali. Nakatayo lang si Jin doon na kalmado. Ngunit si Seon ay kinakabahan. Nakatayo siya roon, nakayuko ang ulo at hindi tumutugon.
Pinigilan niya ang kanyang ibabang labi dahil ayaw niyang magsalita tungkol dito, ngunit galit siyang tiningnan ng kanyang ama, iniisip na siya ay bingi o baka sinasadya niyang hindi makinig. Samantala, nagpatira pa siya sa sahig sa harap ng kanyang ama, na humihingi ng kapatawaran. Nakikinig din ang kanyang mga kapatid. Sinabi ni Seon na binago niya ang misyon upang subukang patayin si Woojin. Binigyan niya ng maling utos si Jin ng Divine Swords Duty, at sinabihan ng kanyang mga tao na ambushin siya. Pagkatapos pakinggan ito, nagulat ang kanyang mga kapatid at nakatayo sa bulwagan. Sinabi ng patriarka na may iba pa siyang gustong sabihin, ngunit tumanggi siyang magsalita. Ipinatong ng patriarka ang isang kamay sa kanyang mukha at sinabi na kung ganoon, tatanungin niya ang iba at tatanungin si Jin na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkakamali. Sumagot si Jin na hindi siya nagtagumpay habang inilagay ni Seon ang kanyang ulo sa sahig at nakikinig. Sinabi ni Jim na ginamit niya ang lahat ng paraan na kaya niya, ngunit nabigo pa rin siyang patayin siya, iyon ang kanyang pagkakamali. Sinabi ni Jin kay Seon na ginamit pa siya bilang isang mamamatay tao na may record ng kriminal, ngunit nabigo pa rin. Habang nagkakamot si Seon sa carpet, iniisip niyang walang kabuluhan ito dahil si Jin ay isang rank 2 swordsman lamang. Pagkatapos magsalita, tiningnan ni Seon ang patriarka at nagsabi na ito ay nonsense, at sinabi na hindi ito makatwiran dahil hindi niya kayang talunin ang mga rank 3. Ngunit hindi siya lubos na pinakinggan ng patriarka at sinabi kay Jin na gustong malaman kung bakit siya natalo kay Jin. Nagulat din ang ibang mga kapatid na nakikinig sa buong sitwasyon, ngunit hindi nagsalita sa panig ni Seon. Sinabi ng patriarka na narinig niya na binigyan niya ng tungkulin si Jin ng Divine Swords nang walang pahintulot, na nangangahulugang nakatanggap siya ng tulong mula sa isang mas mataas. Sinabi ng patriarka sa harap nila na parang hindi pa sapat yun. Ginamit pa niya ang kanilang swordsman na nakatago at tumawag ng mamamatay tao. Ngunit nabigo pa rin siya. Nagulat si Seon sa mga aral ng patriarka na nagsabing yun ang kanyang pagkakamali, ngunit sumagot siya na nahihiya siya. Tinanong ng ama si Jin kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit sumagot si Jin, kailangan niyang maghiganti dahil sinubukan siyang patayin. Ipinatong ng patriarka ang isang kamay sa kanyang baba at tinanong si Jin kung kaya niyang gawin ito, ngunit sumagot si Jin na hindi niya ito magagawa ngayon. Pagkatapos niyang pakinggan, tumawa ang patriarka at sinabing matagal ng rank 5 si Seon at mayroong sariling sword square, kaya baka hindi niya ito matatalo sa ngayon. Pagkatapos marinig ito, tiningnan ni Jin si Seon at sinabi na sisiguruhin niyang maghihiganti. Bagamat hindi ito posible sa kasalukuyan, ngunit magiging posible ito sa hinaharap. Habang nakatingin sa kanyang ama, sinabi ni Jin na gusto niyang maglaan ng karagdagang oras para gawin ito, at titiyakin niya na tatalunin siya. Ang kanilang ama ay sinabi kay Seon na ang 20 swordsmen na kaanib ng kanyang sword squad ay hindi na magiging bahagi ng squad simula ngayon, at inutusan niya siyang magnilay-nilay sa tabi ng pader sa loob ng 9 na buwan, at inihayag ang kanyang galit dito. Pagkatapos, isinara niya ang kanyang kamao sa pamamagitan ng pag-ipit nito sa sahig, iniisip na masyadong mahaba ang oras na 9 na buwan, at wala nang magagawa kundi sumagot na susundin niya ito. Pagkatapos nito, itinaas ng patriarka ang kanyang kamay at sinabing yun na ang lahat para sa araw na yun. Kaya umalis na ang lahat, yumuko sila bilang paggalang. Habang nakayuko, sinabi ni Seon kay Jin na makinig sa pinakabata at pagkatapos ay ibinahagi ito sa kanya sa pagsasabing maikli ang 9 na buwan. Pagkatapos ay makikita niya siya kapag nakalabas na siya. Habang nakikinig din si Baker Jun, sabi ni Jin kay Seon na bibigyan niya siya ng parehong kapalaran tulad ng iba. May iba pang arogante tulad niya ang binugbog niya ng husto. Pagkatapos marinig ito, nagalit si Jun, ngunit sinabi ni Seon na ngumiti sa kanya, na masyado siyang kumpiyansa na matatalo niya ang tanga. Galit na galit si Jun at sinabing tiyak na papatayin niya siya, ngunit nang makita siya sa galit, itinaas ng isang kapatid ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sinabi na ang isang talunan ay nagseselos dahil sa kapangyarihan ng kapatid na si Jen. Itinaas ni Seon ang kanyang kamay, tiningnan ito at pagkatapos ay ngumiti at sinabi niya na hindi siya mabait tulad ng alam ng lahat. Kinuha ni Jin ang kanyang tungkod, iniharap ang kanyang mukha, ngumiti at sinabing nasasabik siyang malaman kung sino sa kanila ang unang mamamatay. Sa kabilang banda, pumasok si Muamhan sa silid sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto, at tinawag si Leon Yang ng malakas. Ang tagapamahala ay nagbabasa ng isang libro, nakaharap siya sa kabila, at tinanong siya tungkol sa bagay na yun.
Pagkatapos sinabi niya, isang lalaki na umatake sa crime division ng counter na gumagamit ng kakayahan. Umalis si Lee na nagtanong kung sino sila dahil nasa tungkulin si Jin Woo at namatay, ngunit si Park Chil-hyun ay nasa tungkulin din. Nagulat si Ben Young-hyun nang marinig yun. Si Park Chae-hyun ay namatay para sa rank 4 na kriminal. Matapos marinig ito, siya, gulat na napahagi sa kanyang mga libro pataas, at sinabing, talagang ba? Ang mamamatay tao na si Park Chil-hyun? Tumugon si Muamhan na oo, ngunit tinanong ni Lee kung paano siya biglang namatay at saang lugar. Nagulat si Lee nang marinig na si Chile Hyundai ay nasa isang Fisher Variation region. At nang dahil sa pinakabatang big family member, ay nakuha siya. Matapos siyang marinig ay umalis siya, umupo si Lee, sa upuan, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo at sinabing, yun na naman ang batang young master. Nagulat si Muamhan at sinabi na ang nakakuha ay si Jinwoo ang bunsong anak ng big family. Pagkatapos ay ngumiti si Lee at sinabi niya na siya ay magiging rank 2 na maaaring mas malakas na ngayon. Ngunit sumagot si Muamhan na hindi ito posible dahil siya ay 15 taong gulang lamang. Samantala, tiningnan ni Jim at Blackstone ang banda doon. Ngumiti si Jin, tumingin sa status window kung saan siya naging isang rank 3 swordsman, isang halimaw na lumalakas araw-araw. Pagkatapos makita ang kanyang status, inilagay ni Jin ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabi, mukhang may mga bagay na ilalabas, ngunit sinabi ni Blackstone na gusto niyang malaman ang dahilan nito. Nakinig si Blackstone kay Jin na sinabi sa kanya na sinabi ng kanyang ama na may ibang taong tumulong sa kanya. Ngunit tinanong niya, ibig bang sabihin ay may isang taong nasa itaas na nagtatangkang patayin din siya? Pumikit si Jin at sinabi, marahil, ngunit hindi niya matukoy kung sino ito. Samantala, si Jin ay nakatingin ng patagilid kay Yankee na papunta doon upang makipagkita sa kanya. Sinasabi na gaya ng inaasahan, siya ay nasa kanyang silid. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at bakit si Seon ay nasa harapan ng kanilang ama. Ngunit gusto talaga niyang malaman. Iniabot ni Jin ang kanyang kamay sa kanila at sinabing kakabalik lang niya mula sa isang misyon. Kaya umupo dahil ito ay magiging isang mahabang kwento. Pagkatapos ng ilang sandali, inihayag ni Siang yun na sinasabi niyang ibig sabihin si Big Seon ang nagpadala sa kanya sa isang Divine Swords duty at siya ay inatake ng isang mamamatay tao. Sa gitna nito, tinanong niya si Jin kung ano ang gagawin niya dahil ang 9 na buwan ay maikling panahon. Ngunit sumagot si Jin na kailangan niyang dumipensa ng maayos, pagkatapos ay sumagot si Siang Yang, skills is skills. Na maraming swordsman ang nagtatrabaho sa ilalim niya at tutulungan niya siya kung kinakailangan. Sinabi ni Jin na muntik na siyang mapatay, ngunit iniisip niyang hindi kayang ayusin ng isang paghingi ng tawad ang lahat. Isinara niya ang kanyang mga mata at sinubukang magpakatatag ang mahalaga, at sumusunod sa mga utos na higit sa lahat ay ang patakaran ng pamilyang Big. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang balikat at nagsabing, pasensya na, ngunit hindi niya ma-essay sa alang-alang ang kanyang nararamdaman. Ngumiti si Jin at sinabi, salamat sa pag-aalala sa kanya. Sinabi ni Jin na siya ay pagod na, kaya magpahinga na. Pagkatapos, ngumiti si Hangyo at tinanong siya kung kailangan niya ng tulong. Sinabi niya, siguradong tutulungan kita. At pagkatapos ay umalis siya, sinabi ni Blackstone na tingnan siya. Para siyang malayo sa isip. Pagkatapos ay sumagot si Jim na marahil iniisip niya siya ay nagbago na. Habang naglalakad si Xiaoqing, naniniwala siyang siya ay isang taong hindi kayang magbago, kahit ano paman. Ngunit ilang buwan lamang ang nakalipas. Tumingin si Jin at Blackstone sa kanya, at pagkatapos ay sinabi ni Jin, seryosong sinabi na naaawa siya sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay ngumiti si Jane at sinabi, ngunit hindi na siya ang dating siya, at sinabi kay Blackstone, tingnan natin ang stats window, ang status window, na naglalaman ng mga stats na nakasulat. Nakuha ni Jin ang 800 puntos at sinabi, ang window na ito talaga ang tumulong sa kanya na lumago, habang tinitingnan ang pulang bulaklak. Sinabi ni Blackstone, subukan mo na ngayong gamitin ang Morning Sunflower. Nakakuha din niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang daliri at tinanong kung alam niya kung paano ito gamitin ng tama. Kung gagamitin niya ito ng tama, napakaganda nito para sa mana at aura. Sinabi ni Jin nang may pakiusap na pakisabi sa kanya ang paraan. Pagkatapos ay ngumiti si Blackstone at sinabi na hindi niya matatanggihan kung hiniling niya ito ng ganito. Nang sinubukan ni Jin na hawakan ito, sinabi ni Blackstone na ang bulaklak na ito ay hindi dapat tratuhin tulad ng iba pang mga halamang gamot.
Maaari niya itong i-refine ng mabilis kapag inilagay niya ang kanyang ore dito, pagkatapos ay inilagay ni Jin ang kanyang aura dito. At lumabas ang aura, na parang gradual form bilang sand particles. Pagkatapos ay sinabi ni Blackstone, ngayon, maaari mo nang i-consume ang kapangyarihan. Hawak ni Jin ang paso ng bulaklak at sinabi, medyo mahirap kainin bilang isang pulbos, kaya maaari siguro na maghalo ng tubig dito. Pagkatapos ay binuhos ni Jin ang tubig sa paso ng bulaklak gamit ang isang jug at sinabi na ang ibang mga pulbos na gamot ay hinahalo sa tubig. Kaya ginawa niya ito, nilaklak ni Jin ang gamot na yon, ngunit galit na sinabi ni Blackstone, sinabi niyang kailangan niyang kainin ito bilang pulbos. Habang iniinom ang gamot, ang dilaw na liwanag ay gumalaw sa paligid ni Jin, lumitaw ang status window at nagsasaad na, nakuha niya ang resistance attitude ng 20 puntos, at ang sensitivity ng Mona ay tumaas ng 20 puntos. Ang isa pang status window ay nagsabing kinonsumo niya ang morning sunflower sa tamang paraan sa unang pagkakataon, at iyon ang dahilan kung bakit nakakuha siya ng dagdag na puntos. Nabigla si Blackstone nang mabasa ang salitang tamang paraan, ngunit sinabi ni Jin na yon ay dahil hindi niya alam ng mas mabuti kaysa sa kanya, ngunit maaaring maaapektuhan ng kanyang mga effort ang system. Ngumiti si Jin at sinabing, kahit ano paman, ngunit magtiwala ka sa kanya mula ngayon. Pagkatapos ay galit na sinabi ni Blackstone na nasaktan siya nito. Habang tinitingnan ang mga salita, tinanong ni Jin kung ano ang ibig sabihin ng attitude sensibility. Sumagot siya na maaari siyang maglagay ng 4 na attribute sa kanyang aura. At kung tumaas ang kanyang sensibilidad, maaari rin siyang gumamit ng spirit. Habang iniisip ang tungkol sa mga espiritu, sinabi ni Blackstone kung paano mo magagamit ang iba't ibang mga hugis ng mga espiritu. Pagkatapos ay sinabi ni Blackstone na hindi niya talaga alam dahil siya spirit, at wala sa kanyang mga may-ari ang may mga espiritu. Sumagot si Jin na iniisip niya na kailangan niyang humanap ng listahan ng espiritu, pagkatapos ay ngumiti si Blackstone, at sinabi na ang mga espiritu ay makakatulong. Lumingon si Jin, pagkatapos marinig, si Juyang na humiling na makapasok at pinayagan niya itong pumasok, sinabi ni Juyong. Narinig niya na nailigtas niya ang tungkulin ng Divine Sword at gusto niyang malaman ang kanyang kalagayan, ngunit sumagot si Jim na okay lang siya. Sinabi ni Juyong, gayunpaman, maaari itong maging napakapanganib sa oras na ito, at mayroon ding insidente kay Juyong noong nakaraang pagkakataon. Sinabi ni Blackstone sa kanya, na masaya siya na nag-aalala siya para sa kanya, at nangangahulugan nito na tunay na nakatuon siya sa pagiging kanyang tagapangalaga. Pagkatapos ay tinuro ni Blackstone ang kanyang daliri at sinabi kay Jin na may bagong quest na dumating, na nagsasabing ang tunay na karanasan sa buhay ang pinakamahusay. At ang kinakailangan ay linisin ang 20 dungeon na may 2 rank bosses. Tumingin si Jim ng mabuti doon at sinabi na kailangan niyang gawin ito mag-isa. Ngumiti si Blackstone, at sinabi, ito ay isang quest na matatapos lamang kung gagawin niya ito mag-isa tulad ng isang massacre. At pagkatapos tingnan ng status window, nagulat si Juyong, ngumiti si Jin at sinabi niyang nagustuhan niya ito. Sinabi ni Jin kay Jiyuyang, pasensya na sa pagsabi nito, ngunit kailangan niya ng tulong niya. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ng status window sa kanila, nasa kagubatan at mga kapatagan sila. Kabuuang limpisong monsters na may bilis at hindi umatras kahit na nasugatan at isang higanteng monster na umuungol. Sinabi ni Blackstone sa isang lalaki, nakikipaglaban siya gamit ang kanilang lakas at instinct, kaya iwasan ang unang atake at pagkatapos ay umatake pabalik. Samantala, umatake ang isang higanteng monster sa lalaking yun, ngunit siya ay gumalaw sa gilid at nailigtas. Pagkatapos ay umatake ang lalaki sa likod ng hayop at sinabi, magandang nakita ni Juyong ang isang magandang dungeon. Sinabi ni Blackstone sa kanya, galit na hindi niya dapat pasalamatan si Juyang. Pagkatapos ay tinitingnan ng grab iko ng mapa, sinabi niya na dapat niyang pasalamatan ang sistemang ito na nagsasabi sa kanya ng lahat. Ngumiti ang lalaki at binaling ang kanyang mukha para makita si Blackstone at sinabi, kagalingan para sa kanya. At pagkatapos ay sinabi niyang magagawa niyang tapusin ang quest na ito ng mabilis. Sinabi ni Blackstone na sobra na ito, ngunit hindi niya magamit ang kanyang itsura. Well, hindi ito minsan o 2 beses na ang sistema ay naging mahusay sa kanya. Sinabi ng masamang tao na wala siyang magagawa tungkol dito, kaya kailangan niyang i-match ang peking pagkakakilanlan na ibinigay sa kanya ni Moon Juyong. Ilang araw ang nakalipas, ibinigay ni Juyong ang isang papel kay Jin, sabi, Young Master, ito ang pagkakakilanlan na hihingi mo.
Tinanggap ito ni Jin, at pagkatapos ay sinabi ni Ji Yuyong sa kanya. Ito ay isang rank 3 swordsman na tinatawag na Kim Ji-han, 18 ang edad, at walang pamilya. Tiningnan ito ni Jin at sinabi niyang hindi niya inaasahan na magiging kasing bilis nito. Sinabi ni Ji Yuyong na maaari niyang baguhin ang kanyang karanasan, ngunit ang kanyang aura ay masyadong naiiba. Baka may ideya siya tungkol dito. Samantala, inilagay ni Jin ang kanyang kamay sa subspace pocket at sinabing nagtitiwala siya sa kanya. Kaya ipapakita niya, tinitingnan siya ni Juyong na nagulat at naisip na talagang mayroon siya. Lumabas si Jim na may maskara at sinabi na na-access niya ang medyo exciting item. At pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang mukha sa harap ni Juyong. Nagulat din siya nang makita ito at sinabi na parang maskara. Nagbago ang hitsura ni Jeans pagkatapos may lagay ang maskara sa kanyang mukha, at sinabi sa kanya. Ito ay tinatawag na Almighty Transformation Demon Mask. Nagulat si Juyong at sinabi na talagang makapag-transform siya ng mabilis. Ipinakita ni Jin ang aura sa kanya, at tinanong niya kung ano ang gagawin niya para baguhin ang aura, upang maaari niyang baguhin ang kulay ng kanyang aura. Sa ganitong paraan, nagbago rin ang kulay nito sa light purple, at nagulat si Ji Yuyang. Si Jin na may bagong hitsura at ngumiti at tinanong kung paano ito. Ngunit napagtanto ni Juyong na hindi niya pa narinig ito, ngunit walang makakakilala sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti si Jin at inalis ang maskara at sinabi, siya ang unang nagpakita nito sa kanya. Ngumiti si Jin dahil siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Siya ang kanyang tagapangalaga at nagulat si Juyang sa kanya. Sinabi ni Jin na alam niya kung ano ang iniisip ni Jouyang kapag pinagkakatiwalaan siya. Pagkatapos ay sinabi niya na kalmado at nakikinig sa kanya, na pinagkakatiwalaan siya mula nang siya ay may tungkulin ng isang divine mission. Sinabi ni Jin na nang sumigaw si Jiang na tumigil siya mula sa pagpasok sa mapanganib na lugar. Pagkatapos ay si Juyong, nagalit, ay nagsabing isang araw pa lamang mula nang talunin niya si Jun, kaya wala siyang strings ngayon upang makilahok.